Praise God. God is good. All the time. And all the time. God is good. Salamat sa Ginoo buhi patang tanan karon. Amen. Salamat sa Ginoo nga pasabot niya na gamiton pagyuday ta sa Ginoo. Yes. Munang kung gusto ka mabuhi pa, paggamit sa Ginoo. Kay wala gyud pulos ang kinabuhi kung dili magpagamit sa Ginoo. Yes. Kay kung dili ka magpagamit sa Ginoo, andam na lang ka mamatay. Pangandam na lang. Kay kuhaon na ka. Bagay say gusto magpagamit sa Ginoo dire. Amen. Kitang tanan, hallelujah. Kay daghan pa kaayo ang alanihunon. Daghan pa kaayo ang nagkinahanglan sa kahayag. Daghan pa kay nagkinahanglan sa kamatuoran. O munang ang Ginoo nangita sa kanunay hangtod karon kung kinsa ang iyang kasaligan. Pero imo bang gihatag ang imong kinabuhi sa Ginoo? Nga nag-ingon ka sa Ginoo nga Lord, here I am. Send me. God, here I am, send me. Kinsa dire ang nanugyan sa Ginoo? Silang kaugalingon. Taasan kamot. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. O nakapanugyan sa Ginoo. Nga Lord, walay dili ang kinabuhi Ginoo kung wala jud ka. Dili gyud mahimong mapusplanon ang tanan nga naa ako kung dili ni ipagamit nimo. Sabot niya na tanan-tanan. Amen. Sa ding nag-worship ta gadina makaigsuonan. Ang Ginoo nag impress siya makaigsuonan nga. Nalipay ko siya. Nalipay ko sa akong mga katawhan nga wala naghakog nganhi kanako. Amen. Hallelujah. Nalipay ko sa mga katawhan nga wala naghakog nganhi kanako. Sa pasabot niini. Nga kana bitaw ang tanan nga anaa diha kaniya isip piniyalan gihatag niyang adto sa Dios. Kay naay daghan kayo nga gipanalanginan na sa Ginoo pero naghakog diha sa Ginoo. Pero nasayod ko nag-ingon man siya. Nalipay siya sa iyang mga katawhan nga wala naghakog diha kaniya. Pagkalipay igsoon. Agay kaning kahilom-hilom ba murag unsa man ni magilty ni? But you know what? Ang Ginoo buotan gid kayo. Amen. Padayon ta sa unan makaigsunan mo ampo sa kita diha sa kabuhi nga Dios. Blessed Second Church Thanksgiving sa ato ang minahal nga pamilya diri sa Jesus Christ Ministry. You know, the name of your church is what you are. And unsa ang imong pagkinabuhi. Munang bisan ang pag-name di ay sa ato ang church is very important. Amen? Because that is a declaration. So when we say, Jesus Christ Ministry, pasabot ni anak ang ministeryo kanini Ginoong Jesus. Hallelujah! Napon tayo nga igsoon nila Pastor Jun. Christ the King Ministry. Christ the King, pasabot si Ginoong Jesus na naghari. So it's really a blessing. Ug unsa pa man ang mga names sa mga churches dire, ang Dios matuboy niya ng tanan. Amen. Ug kanunay mong manifest ang unsa man ang gibutang o gingalan na sayod ko gikan na sa Dios para siya ang mahimaya. So nalipay ko mga kaigsuonan sa pag send ni Pastor Jeline sa pag-invitation. Vacant ba ko ana nang ingong ko nga yes, bakante ko. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. Salamat sa Ginoo, daghan og mga lakaw mga kaigsuonan. Pero og plano gina sa Ginoo, mahitabo gayud kana. Munang pribilehiyo gayud kini nga gihatag sa Ginoo mga kaigsuonan. Munang gihatag nila sa kuha ang tema nga nag-ingon, keep the good fight of faith. Nagbuhat ba tani ini? Nagkinabuhi ba tani ini? Kay karon pag sirado naman ni sa ikaduhang tuig, di ba? Sakto ba? Pag sirado sa ikaduhang tuig o pag-abli sa ikatulo na pud nga tuig sa pagserbisyo sa Ginoo. Ug nasayod ko
nga ang pag-alagad sa Ginoo dili gyud sayon. Pioneering, dili gyud lalim ang agian. Pagasulayan gayud ikaw. Kung unsa ba ka kamatinud-anon sa Ginoo kay dili man ta moingon sa Ginoo lang nga Lord, magmatinud-anon lagi gyud ko nimo. Kinahanglan man ang imong mga pulong madayag na sa imong paglakaw diya sa Dios. Munandaghan kayong manaad, di ba? Manaad sa Ginoo nga Ginoo. Gamita ko Lord kay magpagamit jud ko nimo. Before pa ana, walang wala. Lord, panalangini ko Lord. Kay kung mapanalanginan na gani ko nimo, mga lagad jud ko nimo. Napoy manaad nga gikan sa balatian. Lord, kung maayo jud ko Lord, mga lagad jud ko nimo. Pero bulahan tong nanaad nga gituman niya ang iyang panaad diha sa Ginoo. Kay subok pa malandongon na ay manaad. Pero dili inighuman sa paghatag sa katubagan sa Ginoo sa ilang paghangyo diha sa Dios. Pag-abot sa unahan, wala na hikap lagi ang ilang saad ngadto sa Ginoo. Pero bulahan ang nagtuman sa iyang panaad sa Dios. Because it's not all about that God siya mo'y kanunay magtukmod kanimo. Sakto ba? Kay dili kani nga lakaw diha sa Ginoo, dili lamang siya ang kanunay nagtukmod nato. Kinahanglan ato ang participation. Kinahanglan atong participation aron madali ang buluhaton sa Dios. Kinahanglan ang atong participation aron kanunay magmabungahon. Kailan tawa ra gud ng bata nga kanunay lang gitukmod sa ginikanan nya di ganahan. Dapat kay makita nga paspas nga bunga. Wala. Ano ba? Pero kung ang bata sa panahon nga naa siya paghigugma sa iyang ginikanan, mutuman na siya bisag dili suguon. Amen? Nay participation sa mao nga tahas nga bisan galig dili siya suguon or kasalang sa sultian, mutuman gayud siya. Muna nga magbabungahon. Muna ang kinabuhi sa mao nga tawo o mao nga bata, makita nimo nga daghan jud kayo ang favor na niabot siyang life. Ngano man. Tungod kay nagmatinumanon siya, nigawas ang iyang gugma diya sa iyang ginikanan. Pinaagi siyang buhat. Amen? Kay kung tinuod ta nga nahigugma sa tong ginikanan, dili na nataman sa baba, I love you mommy, I love you daddy, I love you na, I love you tay. Pero walay gibuhat, kinahanglan mo gawas na siya through sa imong action. Your obedience. Ingon ana pod sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili lang mo ingon ta sa Dios nga Lord, I love you so much. Taman lang sa baba. Pero dili nato kaya mo sakripisyo sa iya. Dili nato kaya nga mo antos sa iya. Nganong gipaabot nako ni sa matag ko sa mga kaigsunan pag dili mo kasabaan hawa ko na kasabak nagstoryahan ko. Hallelujah. Aron mapaabot sa matag usa, ilabi na nga naata sa pamilya sa pagpangalagad sa Ginoo nga nagkatunay pa lang anaarabay pagpakat-on ang Ginoo sa matag usa nga kinahanglan magbaton kita og pagigugma sa uban. Magbaton kita og pailog. Magbaton kita og pagpanabot. Nga bisan pa og nakakita ka nga si Piata jud kay niyang sister. Oy, di man pwede magdumot kaniya. Amen ba? Nga magsige mong sulod sa simbahan. Makita ay pagid mo. Di ba? Nga makita nimo ang imong brother nga man to siya eh. Kanang naayo kay ikasaway gid sa iya ha. Ang church mao ni siya ang dapit aron nga magbinairay ang matag usa. Dapit ni siya aron ang matag usa mukat-on sa matag usa. O dapit ni siya nga i-evaluate ang matag kaugalingon kung ako ba karon sa akong pagpangalagad sa Ginoo, nasibo ba akong kinabuhi sa mao nga tema nga keep the good fight of faith. Or moingon ta nga fight the good fight of faith. Ang kani nga mao nga tema mga kaigsuonan nag-required ni siya og fruit of the Holy Spirit. Because we cannot
be successful sa mao nga journey nga ingnon ta sa Ginoo, well done my good and faithful servant, kung wala ang bunga sa Espiritu sa kinabuhi. Because it's not about gifts, it's not just about gifts, talents, or nindot kayo nga simbahan, dako kay nga simbahan, daghan kay mga tao. Dili lang ingon ana ang pag-alaga diya sa Ginoo aron magmadaugon ta. Gikinahanglan makita sa itong mga kaugalingon ang bunga sa Espiritu sa Dios. Love, joy, peace, gentleness, kindness, faithfulness, self-control. And sa ako nang ginaingon sa kanunay mga kaigsuunan, para maanaa ta ana, gikinahanglan iduol na to kanunay ang atong kaugalingon diha sa Dios. Kay sa panahon nga na born again ta, mituot ta kang Ginoong Hesus, na tawo ta pag-usab sa tubig ug sa Espiritu, niabot ang balang Espiritu nato, dili na ingon nga napuno ka karon, puno ka sa matag adlaw. Muna nagkinahanglan everyday, muduol ta sa Ginoo ug magpapuno ta sa balaang Espiritu. Kay kung atong sulayan, dili ta muduol sa Ginoo sa matag adlaw, matingala na lang ka, ang imong natural nga kinaiyahan sa una, matingala ka, mingabot naman sad. Nahi naman sad ni, kinsa naman pud ni. Isa na kasulay. Kita mo siguro tanan. Muna makaingon gyud ta sa tong kaugalingon, dili gyud nato kaya kung wala ang Ginoo. Ingon ang pulong sa Ginoo, 1 Timothy 6:12. Fight the good fight of faith and lay hold on eternal life. Lay hold. Kukti ang mga butang nga sa mga eternal life, eternally. Mga butang nga walay katapusan. Amen? To which you were also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. Nag-confess na batag maayo nga mga confession ngadto sa mga katawhan nga nakapalibot nato? Kinsa maning mga tawo nga nakapalibot nato? Kinsa maning mga tawo nga consider nga nakapalibot nato nga gi-mention dinhi sa 1 Timothy 6:12. Una sa tanan ang tawo nga nasulod sa imong pamilya. Ikaduha ang tawo nga nasulod sa imong ministry. Ikatulo ang mga tawo nga wala gani nimo na ilhan. Munang kanunay ang Dios nagtawag sa matag usa nga magpabilin ta diha sa kahayag sa Dios. Nga magpabilin ta nga mudan-ag. Nga magpuyo ta diha sa Espiritu sa Dios. Keeping the good fight of faith means that remaining faithful to God and living a life worthy of Him. Living a life worthy of Him. Kung sa kaninga klase nga kinabuhi, ang tema sa Jesus Reigns, ang ito? Living sacrifice. Kinsa man ang living sacrifice? Kita. Nga mahimo nga sa matag adlaw, sa matag plano, tanan nga bahin sa tong pagkatawo, ang Dios mo'y naggunit. Una-una, kasing-kasing, will, pagpili na to. Amen. Ug ang tanan, siya ang magunit niini. And this is a life full of discipline. Unya kanira bang discipline, daghan ting di ganahan ani. Amen ba? Kay lisod, kapoy ang disiplina. Amen ba? Ang mga tao nga nasa gawas, nakadungog ra ba mo? Do not miss the word. Do not miss the word. A life full of discipline. Kaya man lisod kayo ng disiplina. Sa simbahan mo, ingon dayon ang church nga, kinahanglan ha exactly kani nga time. 9 a.m. atong church service, anhin na din mo. Pero usahay kita, dugay. Amen ba? Sa Ginoo na. Pero gani nga to sa tong eskwelahan baron kung estudyante ka. Mahadlok mali.
Kung ngadto mo gani sa trabaho, mahadlok malit ngano man. Kung sa trabaho na deduction. You see the grace of the Lord. Kana bang nakita na to? Kanunay tang gisabot sa Ginoo. Kanunay tang gisabot sa Ginoo. Praise and worship team. Pag-ingon nga, muni ang oras nato sa pag-practice nato, muni inyong siprahan. Unya karon wala nang gisipra. Kay ngano man bugnaw kayong panahon, kapoy lami katog. Wala na katuman. Kanunay ang Dios nagsabot ni ana. Kanang usahay dili ta kasimba. Kay giuna pa ang laba-laba. Giuna pa ang unsa pa ng kabilinggan diha, magprito og mani ug unsa pa nay pangalutoon din ha. Pero gisabot ta sa Ginoo anak. Ug daghan pa nga mga kabilinggan sa kinabuhi nga atong gibaylo dan sa pagtuman sa buluhaton sa Ginoo. Pero gisabot ta sa Ginoo anak. Sa church ra ba, pag abot sa disiplina, wala na ba ni sinabtan? No, kung strict kayo ba, you know what? The next year, the year 2026 is a prophetic year, the year of discipline. Usa sa sulod ni ini, mo ni ang tuig sa disiplina. And I remember makigsunan sa dihang miingon ko sa kuwang spiritual daughter ako niya, andama ang imong kaugalingon kay sa unahan naagi lalong nga pagpanton ang Ginoo nimo. Nga mogupok gyud sa imong kasing-kasing. Og tuod man pila ka mga adlaw ni labay na hitabo gyud. Og nagsunod-sunod na. Wala ko kabalo kanu sa anak mahuman. Ganun na? So magkahilak-hilak gyud. Kay sakit ang mga pagpadlong sa Dios. Kay dili gyud gusto sa Ginoo nga ang iyang mga katawhan dili niya maingnan sa unahan og well done my good and faithful servant. Kung naatay discipline gibuhat sa mga companies, sa schools, or sa bisan asa man nga mga discipline gibuhat sa mga tao aron matulid lang ingon anak pud ang Dios. Naapoy disiplina ang Ginoo yang buhaton mo na testimony ganina no? Kung di matabang o ginay-hinay, sige, bunal. Bunal siguro yung gusto. Di ka gusto kusi lang. Sige, bunal. Dili gusto ang Ginoo, church, always remember. Pabot na ko ni sa inyo ha. Na-fail na ang usa ka gibuhat sa Ginoo. Dili na tumudugang niya. Kaila bata na? Na-fail na ang unang gisaligan sa Ginoo. Perfect in beauty. Talented. Full of wisdom. Dapat dili na siya angay masina pa sa uban, pero unsa yang gibuhat tungod sa tinguha siyang kasing-kasing. Imagine, gibuhat na sa Ginoo, duol na niya, nagpuyo na siyang gingharian, pero makatinguha pa yung dili maayo sa Dios. Gusto niya mahimong susama sa Dios, mulabaw pa sa Dios, mulingkod sa iyang trono. Tungod yan na nakasala siya. Tungod sa tinguha siyang kasing-kasing. Nga gusto pag yun niya ang tunyon ang kinahitasan. Nga gilingkuran, nga giplastaran sa Dios. Muna si Satanas. Garbuso, rebellious. Duha ang pilion lamang sa nangalagad sa Ginoo. Duha lamang. Magmatinud-anon sa Ginoo or magmatinud-anon ni Satanas. Kisay gusto ni ini nga magmatinud-anon sa Ginoo. Of course, kitang tanan. Amen. Muna kung maghunahuna bitaw mo, may igsunan, na try ba na ninyo nga inyo hagyong gipamalandungan ba? Si Satanas wala gitagaan og tsansa sa Ginoo. Wala Jesus nagpakamatay niya. Wala na tsansa sa iyang kinabuhi. Binuhat gyapon siya sa Dios. Pero kita binuhat ta sa Dios. Pero gitagaan tag tsansa sa Ginoo sa panahon na kasala si Adan ug si Eve. Gitagaan tag tsansa sa Ginoo nga mabalik ta sa una gyud nga disenyo niyang paggama niya sa tawo, nga naglakaw sa pagkamatarong, pagkabalaan, sa pagkaputli, naglakaw sa iyang himaya. Cloth
Ang nag-cloth niya ang glory sa Ginoo. Walay gisuot nga biste ang tawo sa una niyang pagbuhat, wala. Pero walay kahugaw nga naa sa una-una. Karon kita na ano man tay sulubon, kay hugaw naman kalibutan. Diba? Kinahanglan naman ta magbinantayon sa itong mga sulob. Church, even ang pagsulob, parte sa disiplina sa Ginoo. Nga gikinahanglan makita sa uban nga maayot ang panag-ingnan bisan sa atong sinuloban. Although ang Ginoo naglantaw naman sa kasing-kasing. Mga babayi, mga batanon, nag-advise si Apostol Paul nga mahimo gayud kita nga maayo nga alantawon sa uban, dili ta makapatugpod ngadto sa mga tawo nga makasala usab sila. Kay manubag po ta sa Ginoo ana. Amen ba? Munang magbantay ta sa atong mga sinuloban. Amen? Ug dagan pa ang ginatudlo sa Ginoo sa iyang mga katawan aron lang nga madisiplina ang iyang mga katawan. Ako pangutana, gusto ba ta nga madisiplina? Gusto ba ta? When we say gusto ta mo disiplina, mo dawat nagbadlongon ta. Ingong dire, keep the good fight of faith. Pasabot padayon. Pero natay pagabuhaton sa atong pagpadayon. Kinahanglan natong ilon kung kinsa man ining kontra nga nagsigig samok-samok nato nga naa naman ang takta sa Ginoo pero ngano man makabuhat pa man gyapon sala at tubangan sa Dios. Kay naa tay kontra. Naay nagsigig, naa si mga schemes. Naa si mga iyang pamaagi aron malinglan niya ang tawo. Kay naningkamot ug naningkamot siya kay wala na siya tsansa nga maluwas pa, naningkamot ug naningkamot siya hali unong ta dinhi sa lake of fire. Kabalo ba mo? Siya nasayod ta nga siya nagadayeg sa Ginoo dito sa kalangitan. Gitagaan siya og assignment. Di ba? Nga magdadayeg siya. Siya ang leader dito, worshipper. Leader siya sa dagan ng mga anghel. Pero pagkatagak niya, nangita po niya siyang mudayeg niya. Murang ang naglakaw sa kangit-ngit, mo na yung mga tao nga nagadayeg kaniya. Hello? Ang mga naglakaw sa kangit-ngit, naglakaw sa kalapasan, padayon pagigong magbuhat sa mga butang, nga dili iya sa Dios, mo na ang mga tao nga kanunay nagadayeg ni Satanas. Kay gusto lagi jud niya dayigon siya. Gusto niya dayigon siya, di ba nindot ning dayigon ka? Kasi nakasulay diri lagi dayeg. Pero sa mga Kristohanon, kung dayigon ta, glory to God. Ayaw dawata, kaya naman, sa pagdawat, ganit nimo anang pagdayig, expect si Satanas na nanay kuan parte sa ginabuhi. Di na lang kakabantay nga sa unahan, wala na, naggarbuho na kay ka. Ang kanunay nimong gipasundayag ngadto sa mga tawan, ang imong kaugalingon, ang kaugalingon sa tawo. Ako nagudni, ako biya na, ako biya nagkuan ni, ako. Ingon ana si Satanas. Napo ba ana dire? Karon? In Jesus name, wala na. Amen? Hallelujah. So wala nga bisan sa pagdayig, ana ay disiplina. Amen? Kaya kinahanglan masayra nato kung kinsa gyud ang atong tinuon nga gidayig. Kinahanglan atong masabtan o makita nga kinsa gyud ay among gidayig sa panahon nga miawit ka, sa panahon nga mitkanta ka, sa panahon nga nagahinlo ka sa imong church, because that is a form of worship. Paghinlo sa simbahan, paghatag sa mga unsa may gikinahanglan, that is a form of worship. It is not just rabababayalalalama. Ingon siya, magahimo ako, magatukod ako mga katawhan, nga magasimba ka na ako sa Espiritu. It's not just by speaking in tongues. Nag-istorya kag tongues niya, naka-worship na ka in the Spirit. Pagpuyo na sa Espiritu, nga makita ang bunga sa Espiritu sa kinabuhi sa tao. And dili makakinabuhi ang tao anak kung wala siya nagpuyo sa kamatuoran. That is why giusa na sa Dios
Ang magdadayeg niya, nagasimbaw, nagadayeg niya kaniya sa espiritu ug kamatuoran. Kaya ang iyang mga katawhan, buhi naman sa espiritu. Dili na pares kaniadto sa panahon ni Adam sa wala pa si Ginoong Hesus, patay sa espirituhanon. Apan karon sa panahon ni Ginoong Hesus, kita na nga buhi na diha sa espiritu. Ug munang karon kita nasayod kung kinsa ang atong gidayeg. Gidayeg na to ang Dios nga nasa langit. That is why kung kaya natong muluhod, kung maabot ang presidente, kaya natong mubaw kung maabot ang presidente, how much more kung si atong ikahatag sa atong Dios. Kung mutungtong o barog sa Ginoong Hesus diri karon, unsay inyong pagabuhaton? Muluhod. Unang ang tinuod nga nakaila kung kinsa ang ilang gisimba, muluhod o mupiko gid ang ilang mga tuhod o moday gayud kaniya. Dili lisod ang pagluhod, dili lisod ang pagpiko sa tuhod. Gamay alantuson para sa hari. Gamay alantuson para sa atong Dios, gamay alantuson. Dili pa napaigo na sayod ko nga naatay daghang ginapasan nga mga pag-antos. Amen. Sa tong pag-alagad sa Ginoo, gamay ra kay na. Pagluhod is Ginoo, amen. Gamay ra kay nang pagtaas sa tong kamot as a sign of surrender sa Ginoo. Amen. When we worship the Lord, hunahunaa sa kanunay, wala kang gasimba o tawo. Gasimba ka Diyos. Nga angayan sa tanan. Without faith, it is impossible to please God. Ang pagpangalagad sa Ginoo, walay pagtuo diya kaniya, dili na makapahimuot sa Dios. That is why, kung nangalagad na lang mangganit ta sa Ginoo, ginabutan na nato atong 100% nga pagtuo diya sa Dios. Nagalaong ta, nagatuo ta sa mga butang wala nato nakita. Kay kung ang mga butang atong gituohan nakita na nato pasabot niya na dili na pagtuo. Amen ba? Wala ta nakakita ni Ginoong Hesus gyud. Wala ta naka-witness 2,000 plus years ago. Pero ngano man nga mituo man ta niya. Nga naman, nga mituo man ta niya. Nga naman, nga nagpadayon pa man mo. Nga naman, nga naminaw pa man jud mo. Nga gikinahanglan nato nga makig-away pa ta, makigbugno pa ta, bugno gid ay ni pagpangalagad sa Ginoo di ay. Without faith, it is impossible to please God. Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is. Nagatuo kung kinsa tong gipadala sa Dios Amahan nga mao si Ginoong Hesus, ang mga katawhan magatuo diha kaniya. Kung ana kay tinuod pagtuo. That is why you are a living sacrifice nga makatestify ka kung kinsa gyud ang Dios nga imong gialagaran. Ang Dios nga imong gialagaran gamhanan ni. Ang Dios nga imong gialagaran mo ni nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa pamulong lang niya namugna ang sun, ang moon, ang kadagatan, ang mga hayop namugna lang pinaagis pulong. Muna kung unsa man ang mga problema nimo karon, kung unsa man ang giatubang nimo karon, kung unsa man ang balatian nimo karon, kayang mamuhat ang Ginoo ana. Believe. Believe. Aron mo daog ta. Kaya pagpangalagad sa Ginoo nga walay pagtuo diha sa Ginoo, kawang lang ang tanan. Ayaw na lang pangalagad. Amen? A soldier cannot proceed to the battle without trainings. Gina-train ang mga sundalo before sila gisalang ngadto sa gubat. And every opponent studied their enemy in order to win the battles or fight. Kinsa diri kanunay nagtuki-tuki kanunay kung unsa gid ning scheme sa kaaway. Unsa gid mga pamaagi aning yawa gid ay kinabuhi sa tawo. Taas ang kamot. Kisay gusto mahibalo. Hallelujah. Nasayod ko nga ginasgot na ni kanunay. Amen? Ginasgutan na ni kanunay. Morita sa
Ganin. Ephesians 6:10 to 18. Wala pa na ako nag-i-appeal diha mga kaigsuonan. There are key aspect of the fight. Klase-klaseng aspeto sa pakigbugno against aning mga butanga. First, internal struggles. Kay kabalo mo, dili lang si Satanas pod ang kontra nato. Ang ato sang kaugalingon. That is why our first ministry sa ako lang akong kaugalingon. Akong kaugalingon. Because there are napin nature ning atong unod. Nga gikinahanglan yun ning patyon sa matag adlaw. That is why Paul says, ingon siya, kinahanglan mamatay ta daily. We need to die daily and take up the cross. Eh? Naay gitawag nga internal struggles ang atong kaugalingon. Say mag-doubt pa. Amen ba? Na ba ni? Say mag-doubt pa sa gahom sa Ginoo. Say mag-doubt pa sa kahimuan sa Ginoo. Say mag-doubt pa nga provide baka sa Ginoo nino. Ang akong isulti sa tanan nga mga doubts, sulayi ang Dios. Tuuhi siya 100%. Diya ni mo makita na tinuod gyud ay. Great provider gyud akong Dios. Great healer gyud akong Dios. Muna ang ipana kanunay ni Satanas kinabuhi sa tawo. That's the internal struggles kinabuhi sa tawo, mag-doubt siya og kining kahadlok. Muni bugnuonon og patyon sa kinabuhi sa tawo ang fear. Kisay nagmahadlok kun diri. Dili lang ko magsangya oy hadlok mangayo ng sa gawas. Nara ba na mo persecute dira? Tinuod nagi mo persecute. Kaya tingon ang pulong sa Ginoo, gyatagan tayo ng espiritu aron dili ta magkatalaw. Fear, mo ni ang best weapon ni Satan. Magmahadlokon ang tawo. Ay dili ko mubuhat ani oy kay dili pa lang naiyas Ginoo. Mudaog jud ang yawa sa kinabuhi sa tawo kung ang tawo ignorante sa mga butang sa Ginoo. Kana daghang butang sa Ginoo nga napungan tungod kay wala masayod ang tawo nga ang kana di mga butang nga iya sa Dios. Do you really want to live a life mutiglong gid mo sa pag-alagad sa Ginoo? Kinahanglan andam tang mudawat og mga pagsulay. Ready ka mudawat og mga pagsulay sa kinabuhi. Kasi andam. You know, it is a prophetic message. Keep the good fight of faith. You are leveling up. Dili pwede mga katawan sa Ginoo magpabilin lang ang iyang sitwasyon kung unsa siya sa kaniadto gikinahanglan mo level up gayud siya. Kung doubtful ang tawo sa kaniadto karon nga tuig, grabing doubt yun sa Ginoo yun. I-prove ra ba yun sa Ginoo? Ang iyang pagkasiya. Sunod nga tuig, kay nakabalo na kaspulong sa Ginoo, ayaw na pag-doubt sa Ginoo. Kanit pong fear. Kaya ato nang makita sa Romans 7:23-25 mga kaigsuonan. But mo proceed ko mga kaigsuonan sa ikaduha. Natay gitawag nga external pressures. Pinakauna unsa ganito? Internal struggles. Ikaduha, internal pressures. Unsa may naa dinhi? Sa external pasabot gawas ni nga mga pressures sa kinabuhi sa tawo nga nag-alagad sa Ginoo. First, persecution. Kaysa na-persecute na din siya pag-alagad sa Ginoo. Kasi unsay naagian ni Jesus, dili pa man siguro ingon anak kalalom sa iyang naagian, pero makaagi jud ka sa kung unsay iyang naagian. Because our Lord Jesus Christ is the example, pinakauna nga example nga naglakaw diya sa kahayag. O kita nga nagsunod niya, naglakaw sa kahayag, ug unsa iyang na sinati, masinati nato. Nadagan kay magbugal-bugal. Dagan kay magyaga-yaga. Dagan kay musutig dili maayo sa imuha. Normal na siya. Salamati ang Ginoo. That is a verbal persecution. Verbal parang na. Moabot sa panahon sa kinabuhi sa tao nga, bahara na, panitan ka nako, balik ka dire. Pusilon ka nako, mubalik ka dire. Kasulay ko anak.
Panitan ka, imubalik ka dito. Pero giatubang nako ang tao nga nagsulti ni ana. May ko, kuya, ikaw dahil nagsulti, kuya nga, panitan ko nimo kami, mubalik ni diri. Pero kung sayang gisulti, nakuha na ko ato sa kuan emosyon, pagbati. Kung maghadlok-hadlok ka sa pag-alagad sa Ginoo, pildi ka. Kung maghadlok-hadlok ta sa pag-alagad sa Ginoo, pildi ta. Kay kung gusto ta o greater nga mga butang, andamtang mo atubang sa mga dinaguan nga mga persecution. Ay naka-witness ko sa pag-persecute po dito ganino si TKM. At nag-fellowship ta dito, pastor. Pero lantawag unsay gibuhat sa Ginoo. Kung ang mga katawan sa Ginoo padayon mo salig diya kaniya mamuhat o magapanglihok ang Ginoo, siya ni bahala na. Siya ni bahalang magpanglihok sa tanan nga mga nagdadaog nimo. Siya ni bahalang magapanglihok sa tanan nga nagapersecute nimo, pero di pud ka mayon may mamatay na lang na sila. Di pud ka manunglo. Di ba? Di pud ka manunglo. Ngani sa Ginoo gitudlo niya sa tuwa, love your enemy. Pray. Ganuman. Gamhanan itong baba. Kung mangayo ta sa Ginoo, muhilak ta sa Ginoo, gahom ni siya, magapanglihok ni sa tao nga nagdaog-daog. Ug I can testify that. Sitwasyon the year 2020 na ay tao nga pwede ba kita musultig dili maayo sa tugisi ka tao? Di ba? Tungod ba sa tuwa mga pagbati, pwede tang makasulti niya o dili maayo niya. Ato biya nang hinumduman nga kung ang kanang tao naglakaw sa kamatuoran, magbantay. Magbantay. Kay kung naglakaw na siya diha sa Dios nga may nagbatinod-anon sa diha sa Dios, magbantay ka ang Ginoo mo bitoy. Munang church, kinahanglan nato ang pinga ng atong mga baba. Nay usa ka pastor. Nga grabe niya ang istorya dili maayos ko nag-accuse pa siya sa kuha. Pero ang pagpanglihok sa Ginoo makaisunan na priso gid siya. Pero dili na ako ang pamaagi. Dili na ako pamaagi. Paagi na siya. You see, if you will stand for the Lord, nagbatinod-anon ka diha sa Ginoo, nagsulti ka sa kamatuoran, nagpaubos ka sa imong kaugalingon, ay lang pong pagpagarbo, nagpaubos ka sa imong kaugalingon diha sa Ginoo, bantayan na ning mga luha sa mga lagad sa Dios, sa itong mga tatay, sa mga nanay, sa mga nagbudlay. Munang church, support your pastor in the ministry. Suportai ang mga pastor nga naghago sa iyong ministry, sa ministry nga gihatag sa Ginoo. Kay dili sa yon ang mga gipangatubang ni ana. Dili sa yon ang gisakripisyo ni ana. Nagsakripisyong talikod sa iyang propesyon, nagsakripisyong talikod sa pamilya, nagsakripisyong talikod sa unsa tay gusto niyang puy-an nga maanindot nga pulianan alang lamang sa mga katawhan sa Ginoo. That is why deserve og care. Deserve nga palanggaon kung kinsa man ang nagpanghago sa ministry. Amen? Pero og dili mo palangga na may Ginoo mo kanunay mo palangga. Pero hinumdumi ang Ginoo mo panton. Hinumdumi. Kay walay dili makita sa Dios. Ang tanan dayag sa iyaha. Muna, og nay kakulang ang inyong mga pastors, kung ang mga leaders sa church, pray for them. Nabuhat ba ninyo ang parte ninyo? Is it mga kauban sa simbahan? Nga kamo ang muampo sa inyong mga kapastoran. Muna ang atong tahas. Church, muna ang atong tahas, kung na may mga pastor and pastors, muna muluhod kanunay sa Ginoo ug nag-ampo sa mga katawan sa Ginoo. Kay it's still a journey. Journey pa ni. Naglakaw pa ta. Dili pa ni ingon nga maayo na kay ta o hamtong na kay ta. Naglakaw pa lang ta ngadto sa mahimong perpekto nga atong pagkinabuhi susama ni Kristo Jesus. Hello? Kasi gusto ani nga makalakaw ta sa pagkinabuhi ba sa kinaiyahan ni Kristo. Hallelujah. Amen. External pressures, persecution, accusations, false teaching, worldly distractions. 2 Timothy 3:12. All who live
godly will suffer. It is written already. All who live godly will suffer. It is not a promise nga pag mga lagad ka sa Ginoo, wala na tay alantuson. Ang realidad, anaa tay alantuson. It's not always blessing financially. It's not always blessing financially, although yes, if we seek first thy kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. Seek Him. Dili lang seek Him with righteousness. Ingon siya, igadugang niya tanan, gikinahanglan na to. Pagkaon, gamit, sa gikinahanglan mo sa trabaho, laptop, unsa pa na inibira. Sa Diyos nun lang ang paggamit, igahatag na sa Ginoo, unaha siya. Kay part na siya sa pagdili, magduha-duha sa Ginoo. Ingon diri, ikatulo, spiritual forces. We are facing spiritual battles, spiritual forces, demonic opposition, mo-oppose. Mo ni ang buhat sa kaaway nga mo-oppose kanunay sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Salamat sa ato ang visitors from New Hope. Hallelujah. Mga igsuunan. Walay ng Diyos, walay katapusan. Praise the Lord. The enemy will always stop the will of God in your life. Amen ba? Tinuod ba ni? Ang kaaway, kanunay ni siyang mupugong o mupakgang sa plano sa Diyos sa imong kinabuhi. Muna kabantay ka sa imong unang pagpangalagad sa Ginoo ba? Sa pagpangalagad nimo sa Ginoo, sa pagtikaw nimo sa pag-alagad sa Ginoo, grabe ka on fire. Dasig jud kayo, filled ka sa Holy Ghost, dasig kayo. Pero pag abot sa mga pagsulay, na ay ibutang nga paon ang yawa din ha, nga ikaw mapukan. Nga ang tao dili makapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Na dito na din, mapalong na dayon. Kisay nakatry ani nga journey. Ha? Kisay nakatry ani nga journey. Tasig kayo. Pero pag human along the journey na nasa unahan, wa na. Istoryahan lang ganito, dili maayo, wa na, nasilo na. Di, wala na simba, wala nang alagad sa Ginoo. Ang yawa malipay. Amen? Muna yung mga paon ni Satanas. Ug daghan kay siyang ipang paon sa dalan nga imong gilaktan aron lang dili ka makapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Remember, nakinumdum ba mo ni Peter? Si Jesus, matuman gyud nga i-crucify siya, di ba? Matuman gyud siya nga mamatay siya. Aron mahinluan ta sa mga kalapasan. Aron nga maputol ang gahom sa sala, maputol ang tangtonglo, aron maayo tas mga balatian. Pero unsay giingon ni Pedro? Ningon si Pedro nga, dili Lord. Dili na may tabo. Ug nasayod ba ka nga tingog to ni Pedro? Tingog to ni Satanas. Ano makaingon man ko kay may anak si Jesus? Satanas pahawak. Openly, girebuke niya si Peter. Gingnan niya, Satanas pahawak. Munang kung si Pedro tawo, makaingon siya, Satanas day ko. Pwedeng gamiton ang atong kaugalingon ni Satanas aron makapugong lang ta sa plano sa Ginoo. Munang I declare in the mighty name of Jesus nga walay makapugong sa plano sa Dios sa inyong mga kinabuhi in Jesus mighty name. Then imagine Peter, duol na kay na sa Ginoo. Very vocal. Manang magbantay butani mag-vocal ta ha. Grabe ka ni Pedro, Lord, love jud biya kay kanako Lord. Di ba? Lord, love kay kanako Lord. Di jud ko mo biya nimo. Pero tungod sa katalog kahadlok niya, italikod siya sa Dios. Munang always remember ang yawa, ang plano ni Satanas, magpugong jud ni kanunay sa kung say plano sa Dios sa imong kinabuhi. Magpugong. Munang ayaw tuguti kay bisan pag duol pa na nimo, pwede nang gamito ni Satanas, bisag best friend pa na nimo, pamilya pa na nimo, pwede nang gamito ni Satanas o di magbinantayon, muna mo pugong sa pagtawag sa Ginoo sa imo. Munang karon makabantay na ta.
Sulod pa lang sa balay, magbinantayay na tao eh. Wait sa, buluhaton man ni sa Ginoo. Pero respeto ako, di mo ginikanan ha. Ginikanan mo badlong ba niya, kayuhan ra po sa unahan. Pero, magbinantayay mo. Kani kabubuto ni sa Ginoo. Naay mga lingla si Satanas nga, ganuyon ka, cellphone. Dula. Grabe mga dula din he. Nga maingganyo na ka, ug maghatod ni katapol sa imong kaugalingon. Kanay mga buluhaton, may kanya na lang na eh. Pwede po mga higala sa gawas. Mo influensya sa imo because it's all influence of the enemy. Mo influensya nga, ay sa kaditi kanindot kay. So dili na mapili na pud mo ang buhat sa kaaway. Ug naapay mga daghan nga mga butang nga anaay giandam ang yawa aron lang di ka kapadayon. Sa calling sa Ginoo sa imo. Aside ba ta kamo? Daghan ninyo diri ang gamiton sa Ginoong mightily. Daghan kaayo ang gamiton sa Ginoo mightily nga naa dinhi. Focus. Focus sa Ginoo. Ayaw entertain ang daghan ng mga distraction sa kinabuhi. Bisan opposition man na sa imong pagbati. Kay kining pagbati nato usa ning gamiton sa yawa kung di ta magbinantayon. Gamiton ni niya. Mao bitaw na nga isurrender ang kasing-kasing, ang huna-huna, ang will. Kay ang will mo ni ang dili gyud ginabutan sa Ginoo sa ato. Gitagaan ta sa Ginoo free will hangtod karon aron makakita siya kung kinsa gyud ang tinuod nga mialagad niya. Nga gipili gyud siya over aning tanan nga mga internal pressures, spiritual forces, kani mga internal struggles. Sulod sa kasing-kasing, nga bisan pa man muhamag ning tanan sa kinabuhi sa tawo, siya gyapon ang pilion. Ang Dios gyapon ang pilion. Mga lagad gyapon sa Ginoo. Kinsa man diri nga naay balaod sa music team nga dili sa maguyab-uyab kung nag-eskwela pa. Usan ni sa very common nga balaod. Kay disiplina man na may discipline. Usa ni sa very common nga discipline nga gibuhat even sa music team. Kasi nagbuhat ani. Ang akong pangutana, unsa kalalom ang iyong paghigugma sa Dios? Nga dili niyo kayang masunod ang gustong ipabuhat sa Ginoo. Nay usa ka batan-on mga kaigsuonan. I just want to inspire you. Ani nga story niya. Usa siya kabatan, it's about how much we love the Lord. Kay dili ta makapadayon, dili gyud ta makasakripisyo, dili gyud ta makahatag og kani talikdan nato ni, you know what, because in the journey daghan kitang talikdan para lang gyud sa Ginoo. Kisay daghan gitalikdan diri para lang gyud sa Ginoo. Gitalikdan ang panginabuhian kung mayon ang Ginoo. Nak, ipadala natin ka dito. Yai gani mo mga manok. Gaya ni mo tindahan. Mga kaigsuonan ay sa diyang nag-ministry ko sa Bugo, ang akong panginabuhian na diri sa Liluan. Ang akong panginabuhian, print, t-shirt, dayon, tindahan. Daghan kog magipanguna-huna ang muni ang pagabuhaton kay ngano magud makaigsuonan na kaingon magugugi kalipay ni mo tindahan Lord kay sa panahon sa bagyo nga Odette mga kaigsuonan sa tanan nga mga tindahan didto, wa siya na damage gyud ang among tindahan. Nga kahibulungan kayo. Nakain ko Lord, kaniingon ko niya Ginoo, kung wala din ka nahimuot aning tindahan na Lord, kuha ani kay bunga to siya sa kung nakasulod ko og national ID makaigsuonan ng trabaho, nag-operate ko machine operator. So ang akong kwarta kung gi-invest og business duha ka tindahan makaigsuonan. But moto niabot ang Odette, ni ano ko sa Ginoo Lord, ug wala ka nahimuot ani, kuha ani. Ako muna-huna, makaigsunan, nga balintong na itong mga freezer. Lintong na, tanan, nga mga gamit ito, wala na. Pero salamat sa grasya kaluoy sa Ginoo, kusog-kusog, ba itong bagyo ha to. Nga grabing, murag mga barko nga nagahadyo nga ng isig kadaplin.
Grabe gyud kay ko nga sulod sa balay basa-basa gyud mi adto kay abli pa man tong ibabaw mga kaigsuonan kay ko nga wa na gyud tong tindahan. Kuan gyud to kanang tangtang na gyud to nang langkat gyud tong atok ato niya napag gyud to ni si Will nga gikat nga sin mga kaigsuonan kung hanginon to malangkat man rin to. Pero pagkabuntag unsa ka kahibulungan mga kaigsuonan pag abot nako ang akong Ginoo na layo ka sige buhat sa Ginoo. Ni barog ang dakong balay dito wala ang mga sin. Mga damage na ang kilid mga atbang damage na. Pero ang tindahan makaigsunan nga ultimo ra kahoy ra gyud in taon. Gikalingawan pa to na kog panday ang uban nga area ato. Pero ni barog gyud siya. Muna sa dugang panahon niyon ko nga nahimuot di ka ni Lord. Gigahimutan ba ni Lord? Sige, padayon. Hangtod the year 2021 ang kaigsuonan hangtod the year 2024 wala gina nako na-give up sa. Hangtod nga miabot na gyud ang time nga nagaminit gipadala ko sa Ginoo sa bugo nga dili naman pwede. Magkautang-utang naman ko kay di naman ko kabantay. Nya kani manegosyo ta gikinahanglan ba nagtutok gyud. So nakain ko nga nagkautang-utang na kog pila ka mga libo ani. So I decided, Lord, kabalo ko nga na kay gibuhat ng milagro pero panahon yun Lord nga, yes, ako na give up. Pag mo yun ang Ginoo nga na, give up na ginani mo. Kung nagbuhay kung mga manok, mga kaigsunan during the pandemic, 2021 ba ito? 2022. Nagbuhay kung dagang mga manok, mga Rhode Island Red, mga Buff, mga tumahalon ng mga manok, mga ayam si Manny, ang piso anak niya, 1.5 each. Nagbuhay kog mayon ana. Nadaghan siya kay gusto lagi ko nga mag-produce kog itlog. Brown eggs. Brown eggs na. Pero sa panahon nga mingon ang Ginoo makaigsuonan, give up na. Hindi naman na kaya. Sige, travel. Buon sa nitabo, Lord, okay ra gyud. Nag-invest kog daghan. Tanang kwarta dito gi-invest. Pero nasa kumbuto na unan, masayang lang. Pero wala sayang sa Ginoo. Kung ang tanan imong gisakripisyo alang sa Ginoo, alang sa iyong bulaton, dili ka na sayang o dili ka na kawang. Mayon ang uban anugon. Kung ginan akong ginikanan kaysa diha nag-travel ko sila nagpakaon. Kung panghaon mo diha, kan-an yun na, mabaligya ka to, pwede tag 800 ang usa, tag 1.5 ang usa. Kan-an yun na diha. Ang ayam si Manny nga pwede mabaligya ang pair og 8,000. Sige, kan-an na niyo diha. Magmuna, dili sayang ang tanan kung atong gina-invest ang tanan diha sa Dios. Napay mga panahon, mo biyahe ko mga kaigsunan nga mutulong akong luha. Kami abot sa puntos akong kinabuhi nga lisod na gyud kayo. Ana pa ko'y utang. Isa ni utang garin. Ariyata. Ana pa ko'y utang. Unya ang tao nga akong giutangan tungod aning sa balay makaigsunan nga dili ra ba pud ako nga sayo pero tungod sa kalinaw lang gid gusto ko nga sige mo bayad na lang ko para magmalinawon. Muna nga niabot pa gid sa time nga atong nga journey nako giayo jud kog paningil. Hila ko sa Ginoo. Lord, kulong ka ako'y kwarta. Kay igo ko nagsigir akong sangyaw, nagatudlo ko sa mga katawhan dito. Nagbiyahe ko makaigsunan mo ng one time, ningon ko sa Ginoo, Lord, bless me. Naningil ko Yung anak ko sa Ginoo claim to claim na ako, bless me. Hindi sayon, dili lalim. Hapit ko kasuhi. Iso ko kung dili ko kabayad. Muna nag-abot mi sa bungkong makaigsunan, wag gyud. Nahuno, wag jud ko kapugong sa akong luha makaigsunan. Nga mitulog gyud sa atubangan sa tawo nga grabe na. Ka-testify akong anak na. Kung unsay mga pag-antos nga nagian. Mitulong akong luha sa atubangan wa nagpasabot nga di ko kabayad. Kabayad man ang Ginoo nga akong galagaran. Maingnan ka nga dili ka mahimong magbabungahon. Kung dili ka katuman niini, kung sakto man, yes. Pero I know and I believe, nakita sa Ginoo akong kahago, kung nasayad ko nga panalanginan ko sa Dios. Bisang pagdili pa na nako mapulipid sa pagkakaroon kay 2 years man, gitagana, nasayod ko nga panalanginan ko sa Ginoo, ug tuod man makaigsuunan ang Dios nagpanalangin gayon.
Wala yun naghunong ang Ginoo pag-atiman sa iyang mga katawhan. O muna yung mga sakripisyo, muna yung mga naangkon, o nasayod ko ilahi o mga istorya, ang mga nangalagad sa Ginoo, sa ilang mga sakripisyo, alang lang makatuman sa gusto sa Ginoo. Munang it is full of sacrifice. Full of sacrifice. Discipline. Munang kung gusto taing nun sa Ginoo, well done my good and faithful servant, andam tang magpadisiplina sa Dios. Okay pa ba? Ang kaalam dakog ikatabang sa pakiggubat. Proverbs 24:5-7. Ang mga taong maalamon dakog ikatabang panahon sa gera. Ang kahibalo mas importante kaysa kusog. Kay kinahanglan ang ilang mga tambag sa pagpakigira ug mas dako ang tsansa nga mudaog kung daghan ang mga magtatambag. Kisay gustong tambag diri. Kisay gustong badlongon diri. Pero ug kinaiyan nimo nga badlongon ka, dili ka magpabadlong. Kung kinaiyan nimo badlongon ka, magsikag depensa sa imong kaugalingon, dili ka worthy nga tawgon sa Ginoo, well done my good and faithful servant. Dili sa yun. O mupitol gayud ang Ginoo. Muna nga bulahan ka kung nakapalibutan kag mga tawo nga mo counsel nimo. Amen ba? Kisay nakatry nag-counsel dire, lagaulaw. Kasang kamot. Tas kamot. Ay kaulaw. Yes. Gina-counsel. Tungod kay kaning maglakaw tas pag-alagad sa Ginoo, dili man na magic nga ini ka born again mo, mature na din ka. No? Still a journey, a long journey. Nga pwede pa kang masipyat. Pwede kang mapandol, pwede kang makasala, pwede pa kang dagan, pa kang pwedeng agian. Pero bulahan ang tao nga nagpabilin diya sa Ginoo. Amen. O nagpabilin diya sa kaalam sa Dios. Ang kaalam sa Dios is not just words, it's not just nagtuon ta sa iyang pulong, but ang kaalam sa Ginoo ang kanipong pagpaambit sa iyang pakig-istorya gikan sa mga tawo nga iyang gigamit alang kanimo aron motubo lang ka, aron madala lang ka ngadto sa calling sa Dios sa imong kinabuhi sa unahan. Manawin ko ni Tatay, long live tay, Tatay June. Long live tay, kadaghan tay kung katunon sa kinabuhing tatay. Ug ang matag usa kanato nagkinapunay sa matag usa. Amen. Munang bulahan ang usa ka simbahan nga daghang namuhat, nga daghan og gi-store ang Ginoo sa kinabuhi niya. Kay nganuman masagap na sa tanan nga mga naminaw, masagap na sa tanan mga anaa. Ang tawa. Kung ang imong pastor bright, ang imong mga membro bright. Hello? Hilom lagi. Hallelujah. O ang imong pastor puno sa balang espiritu, puno sa balang espiritu ang mga sakop. Sakop sa Ginoo. Amen. Kung ang imuhang leader mapaubsanon, ang tanan pud mapaubsanon. Pero kang imong leader ug naa diya nga nagbarog, garbuso ana. Kusog yung hangin yung bagyo yung ganang sulod sa simbahan. No, pag di ta mo alaw ana, di ta mo tugot ana. Amen. Kay usana kapaagi sa yawa aron nga ang tawo dili na makaalaga jud tinud-anay diya sa Ginoo. Napo may panahon, Pastor? Kaya pwede na to ni ihunong kung wala na. Pila na lang ka minutes? 1 minute. Okay, hallelujah. As the Holy Spirit leads, ayun magtulog-tulog. Amen? Ayaw magtulog-tulog. Okay pa ba ang mga tao nga nasa gawas? Hallelujah, kaya mag-exam taon niya. Praise the Lord. So, in order for us nga makabarog tang aligon, nga bisan pa man sa atong pagkabata pa sa pag-alagad sa Ginoo, mahimo tang protektado diha sa atong buhay nga Dios, nga dili ta malingla sa tanang buhat sa daotan, we must wear the full armor of God. Full armor of God. Put on the full armor of God. Weekly, monthly, yearly lang? Daily. Daily. And unsa man ni? It is a spiritual
spiritual training para nato mga kaigsuonan nga ato kining sulobon sa matag adlaw. Kay sulayi ko no, lantawan mo kaugalingon nga susama ka og sundalo. Dayon ayha pa nimo gipang sulob ang tanang hinagiban sa panahon nga gubat na. Unsa kay may tabo nimo? Murag siguro diha pa lang ka nang gliso ka. Di ba? Pero og well trained ka, anad ka sa tanang mga hinagiban. Inig bisag unsa pa man ay atrakas kaaway diha, kaya kayo nimo nang daugol. And unsa man ni kanuna ni ginabalik-balik sa mga alagad sa Dios. And what it is? Unsa man ni? First, belt of truth. Amen. Belt of truth. Unsa itong belt of truth? Kana bang sige kag pamakak? Sigag pamakak? Kisay nagsige pagpamakak diri. Wala din na dili na wala na sa mga anak sa Dios. Amen? Wala na sa mga anak sa Dios, ingon siya, belt, suluba ang belt of truth and stand firm in God's honesty. Kita nato na sa John 8:32, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. If you want to live in freedom, live in truth. Kung gusto ka mahimong gawas nun, pagpuyo sa kamatuoran. Because only lies, the lies will slave you or can slave you along the journey. Pero ang imong kinabuhi, kanunay kang nagsultis kamatuoran, wala ba ka? Magpuyo yung kang gawas nun. Belt, inahanglan hugtan na. Bisan unsang na sitwasyon imong maagian, hugtan. Ikaduha, breastplate of righteousness. Gikinahanglan nato ni unsa ni breastplate of righteousness, mao ni magprotektar sa atoang diri sa may atubangan. Ug ilabi na giprotektahan ni ini ang imong kasing-kasing, ang atong kasing-kasing. Kay kung matirahan ni wa na jud unsa na lang kay dagan. Sa kinabuhi sa tawo, lisod o pwedeng mamatay. Amen. Ang yawa mo gamit ni pamaagi aron bitkon ang imong kasing-kasing, ang imong pagbati munang sa pag-alagad sa Ginoo gikinahanglan mamatay ang atong tawhanong pagbati. Mamatay ang tawhanong pagbati. Kaya na ani, say mo gitib ni. Di ba? Amen ba? Say mo gitib ni. Magikinahanglan mamatay ang mga tawhanong pagbati. Protect your heart with holy living in Isaiah 59:17. And gikinahanglan nato ang shoes of peace. Nga mahimong andam ang atong mga tiil sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Shoes of peace. Requirement ni siya aron mahimo nga lig-on ang atong paglakaw diha sa Ginoo. Kung wala man na nimo nabuhat o wala nimo na nasulog natong tuig, tsansa nato karon nga maglakaw ta dihang dapita. Amen. Ready ta? Amen. Hallelujah. Fourth is the shield of faith. Shield of faith. Mauni ang magprotektar kanato sa tanang buhat o aros sa kaaway nga moabot sa atong kinabuhi. Atong gisgutan nato sa ibabaw kaganina. Doubts, fears, temptations. Kasi si Satanas kanunay ni siyang naghatag og mga tentasyon sa matag oras sa kinabuhi sa tawo. But gikinahanglan nato ang shield of faith. Amen? And we need the helmet of salvation. We need the helmet of the salvation. Dire. Ang shield of faith, dire. Pag imaingon sa Satanas nga, oy, naigwapa kayong babae. Minyo na ko. Ay, pagkuan diha. Uy, nag-eskwela pa ko. Ay, si kuan diha. Uy, naigugma ko sa Ginoo. Ay, si kilabot ako sa tanas. Pahawa, alis tanas. So, kung ang tao madala, muduol, mo nang mahulog yun siya sa litag din sa tanas. Pero God is gracious. Tagaan-tag panahon sa Ginoo. Kanunay, muduol sa iya ha. Magpaubos sa iya. Aron malingkawas sa iyang dapita. Amen? Aron maglakaw na punta sa kagawasan. Shield of faith. Then the helmet of salvation, it secures hope. Paglaom.
Sahay baya, ma-discourage niya sa unahan. Sa mani, oy, naaman ko nung daghang balatian noon. Daghan man noon ko gipang atubang sa kinabuhi nga. Sukad ang alagad ko sa Ginoo, daghan naman Ginoo pasulay. Adi na lang ko, mundang lang ko, maayam tong kinabuhi na ko sa unang wala ko nang alagad sa Ginoo, daghan pang kwarta. Karon ano man noon ko kwarta. Karon hinoon pasabot ni ana, anaa pa ka sa level nga ginatudluan ka sa Ginoo nga musalig niya. Kay sa unahan ay panalangin. Hallelujah. Ayaw gunong. Ayaw gunong. Tuod man ipag-antos pero sa unahan na ay panalangin. Helmet of salvation, daghang mo discourage sa imuha nga wala nay ayo ang kaluwasan, dili man na makaluwas si Ginoong Hesus. Batato ang gingon sa iyang pulong mo kaigsunan nga nahimo kaning secure ang atong paglaom diha sa Ginoo kay masaligan na iyang gisulti nga siya ang Dios nga maghatag kinabuhing walay katapusan sa tanan nga mituod diha kaniya. Nga siya ang Dios nga naglukat kanato gikan sa kasalanan. Nga siya ang Dios nga gipadala sa Amahan aron nga mahimot ang gawasnon sa pagkaulipon sa sala. Now we need the helmet of salvation, 1 Thessalonians 5:8. And we need the sword of the Spirit, the word, the offensive weapon. Pag mo ingon si Satanas sa imo ha, di man ka anak sa Dios unsay katubag nimo. Kasi ang tao nga wala jud kaila sa Dios moingon tuod no. Ang tao nga wala jud duha sa pag-alagad sa Ginoo, pwede siyang moingon nga tuod no, di ko anak sa Ginoo no. Kay ang ako pag kinabuhi ingon ani man. Pero kung nasayod ka, kung kinsa ang imuang amahan, kinsa imong gialagaran, bisag mubakak pa si Satanas nimo. Kay usahay, masipyat ang tao. Usahay, mapakyas, mapandol, makasala. Ug moingon din si Satanas, "Oy, you are not worthy. Nga moduol sa Ginoo, kay ka makasasala, kay kang dako. Mo ni ang imong gibuhat." Nya ang tao mo palayo. But no. Diha sa Ginoo ang kanunay niyang gihulat, ang mangayog tabang sa iyang atubangan. Munang moingon din ta sa yawa, no, I am a child of God. Sa ganito, a holy nation, a royal priesthood. Ang akong Diyos, hari sa tanang hari. Diyos sa tanang Diyos. So that is why we need the word of the Lord, the sword of the Spirit. Hebrews 4:12, cutting the deeper than any sword. Ispadang sa to duhay sulab nga mutunga ni siya sa tanan nga mga buhat sa yawa, mga bakak o tanan niya nga mga schemes mo ni mutunga. That is why kinahanglan nga dili ta mahimong ignorante sa pulong sa Ginoo. Kay ang weapon nga gamiton ni Satanas anganhi kanato ang kaning pagka-ignorante sa tawo. Kisay nahigugma diring mubasa kanunay sa pulong sa Dios. Ang kanunay nga nagbasa sa pulong sa Ginoo kanunay madaugon. Hallelujah. Kay dili malipat-lipat sa unsay linglan ni Satanas. Amen. Wala mga kaigsunan, fruit. Sakto na to tanan no. Unong kabuok. Unsa ganito? Ang first, belt of truth, breastplate of righteousness, shoes of peace, shield of faith, helmet of salvation, and sword of the Spirit. Inato ning sulobon sa matag adlaw. Are you ready? Kinsay nagsulob niini sa matag adlaw? Hallelujah. Muna kung wala ka nakasulob niini, karong tuiga. Karong tuiga. Sulobo na to ni kanunay. Amen? So in order for you nga may mong ligon, this is the training tip. Training tip. Intake the scripture daily. Intake the scripture daily. And pray. Intake the scripture daily and pray. And whenever the Holy Spirit tells you, go, I will send you in this place, in this house, heal the sick, cast out demons, share the gospel, go.
then go. Because your obedience matters. You know what? What is the sacrifice? What is the food of our Lord Jesus Christ? Sa amahan? Sa iyang food? And what is that? Unsa man ang pagtuman sa kabubuton sa amahan? What is that? Obedience. Amen? Ang pagkaon ni Ginoong Hesus ang pagtuman sa kabubuton sa iyang amahan. And that's ang pinakaubos mo buan na nga atong i-describe is obedience. Sa ganito, so tip nato aron mahimo ta nga matrain ta, very well trained, daily intake, daily scripture, prayer, and if ingno na to sa Ginoo, lakaw na obey. If sandugo nimo kasing-kasing sa Ginoo, nak tabangi to siya nak. Tabangi to siya nak, nagkinahanglan siya nak. Nagkinahanglan siya mga pag-ampo. Nagkinahanglan siya financial. Nagkinahanglan siya. Kabisan unsa mga kaigsunan gamiton ta sa Ginoo, do not wait for you to have a title in order for you to obey the Lord. We are called to obey Him. Every one of us, with or without title, every one of us are called to obey the Lord. Amen. Kaliwat man ta sa Dios. Dili ta liwat sa first liwat sa ni Satanas. Dili ta liwat sa first Adam nga kanunay nag-disobey diya sa Ginoo. Amen. That is why kung sa man di ay nganong sa gilauman nato nganong nangalagad ta sa Ginoo. Gamay na lang ni antuso nato ni gamay. Amen. 1 Corinthians 9:24-27, striving for a crown. And do you not know that those who run in the race run, but one received the prize? Only one received the prize, and run in such a way that you may obtain it. Dagan kayo ang nagdagan sa lumba sa kinabuhi, pero usara gyud ang makaganti or gantihan. Nga maingnan ka, oy congratulations, champion ka. Unsay gusto nato sa pagalagad sa Ginoo? Kanibang mudagan lang ta or midagan ta kay gusto ta nga gantihan ta sa Ginoo? And everyone who competes for the prize is temperate in all things. And now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. Therefore I run thus, not with uncertainty. Thus I fight, not as one who beats the air. Inigsuntok makaigsunan, dili makaigo. But I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. So even Paul mga kaigsunan, ana siya ginabuhat nga disiplinahon niya ang iyahang kaugalingon. Ingon siya diri body, lawas. Usahay makaingon ta nga lawas lang, sige ta exercise. But it's all about life. Ang kinabuhi. Ana siya disiplina nga gibuhat aron mahimo siyang panalangin that every time musulti siya, kaning iyang gisulti kinabuhi ni sa tanan nga naminaw diha niya. Because if nagtudlo lang ta, wala gid nato na kinabuhi ang atong gitudlo. Wala nato napuy-an ang atong gitudlo, dili pud na mapuy-an sa matag usa. Ug walay kinabuhing maabot sa tanan nga mga naminaw niini. What disqualifies believers from keeping the good fight of faith? What disqualifies believers from keeping the good fight of faith? First, sin. Sala. Sala. The flesh and worldly desires in Galatians 5:19-21. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, rivalries, and the like. Daghan di ay no. Kung nagbuhat pa dahil niini ang nag-claim na Kristohanon, kung naapa ni sa iyang kinabuhi, ingon ang pulong sa Ginoo, and the like of which I tell you before
I also told you in the time past that those who practice, church, lahi ang nag-practice. Lahi pod ang just tempted once and wala nagkinabuhi. But ingon dire, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Dili takos nga maka-inherit sa gingarian sa Dios. Amen? And what makes believers in keeping the good fight of faith that leads to eternal life? What makes believers in keeping the good fight of faith that leads to eternal life? By walking in the Spirit. Walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. This is a reminder. Walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the Spirit and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another so that you do not do the things that you wish. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. But you are under the grace. You're under the love of God. That is why, may mga panahon, no? Sa journey, masipyat ka. Pero doon lang ka sa Ginoo. Dili na kaigo pang maghalad diya og mga hayop. Doon ka sa Ginoo, magpasaylo sa Ginoo, makasala ang tao. Whether we like it or not, naapag yung mga kapakyasan, mga kasalanan along the way. Kung dili gud lig-on diya sa Ginoo. But dili ta mo sugot nga magpabilin tang dili lig-on sa Dios. Amen? So 5 qualifications of keeping a good fight of faith. Dalion na ko na kay mahuman na ta kay basin maabtan ta diri o gabi. Hallelujah, praise the Lord. There are 5 qualifications of keeping a good fight of faith. First, perseverance in trials and temptations. Ikaduha niini mga kaigsuonan, makita nato diri obedience to God's word. Muna na itong giingon kaganina mga kaigsuonan, obedience to God's word. First, perseverance in trials and temptations. Kinahanglan i-persevere ang matag trials o temptations kay naagid ni. Dili gid ta mahimong exempted na ining tanan. Amen? Be alert and sober-minded. Your enemy, the devil, prowls like a roaring lion. Amen? Endure hardship like a good soldier of Jesus Christ. A soldier doesn't entangle himself with civilian affairs. If we are a soldier of Jesus Christ, dili na ta malipayon pa sa pag-intanggal og mga affairs sa buhat sa kangit-ngit. But if you're still living in that, there's always Jesus nga mo set free nimo. Mutabang nimo. Second, obedience to God's word. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stand in the path of sinner, nor sits in the seats of scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. So ang katong tawo nga nagtuo diya sa Ginoo, mga kaigsuonan, nag-obey diya sa Ginoo, kanunay ni nagpamalandong sa iyahang balaod, o nag-meditate sa iyahang pulong. Third, pursuit righteousness, holiness, and purity. Because without living this kind of life, living in righteousness, living in holiness, living in purity, we cannot make it. Muna, gingon ganina, but you seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. But as he who called you is holy, you are also be holy in all your conduct. Sa unsa ni conduct? Sa tong pagpamatasan. Amen. Di ay ang one of the discipline nga gikinahanglan sa church. Ang maana ay maayo nga conduct, maayong pamatasan. Kanang ugna ang yung senior pastor dira na mga pastors dira, mutahod mo may gabi, may buntag, may udto mo, amen mo. Mo bless mo ug unsay form of conduct, right conduct before the Lord. Amen. Kung naay tabangunon diya si pastor, hala tabang dayon. Amen. Ingon siya diri, be holy in your conduct, and because
us it is written, be holy for I am holy. He is the God who is holy. And 1 John 3:2 to 3, beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed that we shall be, but we know that when He is revealed, He shall be like Him, for we shall see Him as He is. And everyone who has this hope in Him purifies himself just as He is pure. Dili ta makaingon sa tong kaugalingon, hinlo kay ko, putli kay ko. Di kay ko, wala gyud sayop nako. You know what? Kung magsige tag ingon sa tong kaugalingon ana, unya ang kamatuoran diha tubangan sa Ginoo, naday tay saya, sala tubangan sa Ginoo. Naday tay kapakyasan na tubangan sa Ginoo, nahimo tang bakakon na tubangan sa Ginoo. Munay gitawag og self-righteousness. Munay gitawag og self-righteousness. Di, wala mo ko sala, good mo ko sayop, good buutan mo kay ko good. Pero tubangan sa Ginoo ana. Muna mga kaigsunan, and everyone who has this hope in Him purifies himself. How? Kanang pagpaubos sa tubangan sa Ginoo. Kanang pagduol nga magpaubos sa Ginoo, Lord, I accept all of this mga sayop na ko, Ginoo, forgive me, cleanse me. Ugasi ako, Ginoong Diyos. Amen? Dool na ta makaigsunan. Ikatulo, ug ang ikaupat, we need to rely or reliance on God's power, not personal strength. We need to rely on God's power. Kinsay wala naglimit sa gahom sa Dios diri pataas ang kamot. Kinsay mo gusto mo experience sa gahom sa Dios dinhi pataas ang kamot. So reliance on God's power, not personal strength, because it is always humbles us and trust God in our journey of our faith to Jesus Christ. It always humbles us. Kani mo rely ta sa Ginoo dili sa tong kaugalingon nga kusog. Amen. And the last one is eternal commitment to God. How many of you here nag-commit diya sa Ginoo? Sa sugod sa pag-alagad niya sa Ginoo, nagkomitar ni ingon siya nga, Lord, from this moment, mga lagad ko nimong magpagamit ko nimo. For how many years gisulti ni naman sa Ginoo, and then kumusta ang imong pagpangalagad sa Ginoo karon? Kanunay ba ta naglantaw og nag-assess sa tong kaugalingon kung kumusta na tatubangan sa Ginoo? Amen. So muna mga kaigsunan, nga we need to have eternal commitment to God. Because this eternal commitment to God means dedicating your life to Him, surrendering your will. Surrendering your will. It's not my will be done, but yours be done. Minunta sa Ginoo. And following Him wholeheartedly no matter what. And no matter what it takes and what it cost. Kay costly ganing pag-serve sa Ginoo. It is a lifelong decision to love, serve, and obey God, and trusting in His goodness and sovereignty. Manang I know nga kung naaman tayo pag-close o pagpasalamat sa celebration nga sa kalampusan o kalambuan sa gibuhat sa Ginoo ning ikaduha nga tuig niini nga mao nga ministry. Karon pud ang pag-abli sa pagasugdan sa Ginoo nini nga mao nga ministry sa lain pud nga ang sa pagkinabuhi. Nga Dios mo sa unahan. Munang anaay ipanghatag ang Ginoo nga espirituhanon nga kalig-on ug kusog ngadto sa tanan nga nagapanglihok. Nini nga mao nga ministry una sa tanan sa ministry. Muna mga kaigsunan, in conclusion, keeping the good fight of faith is all about persevering in love, obedience, and trust in God. Even when faced with challenges, it is a journey and it is fueled by reliance on God's power and promises. And we need to love Him every day in order for us to finish the race. Haron ingnon ta sa Ginoo nga, well done, my good and faithful servant.
We need to follow the Holy Ghost in order for us to live daily. So stay focused, stay faithful, and finish strong. Stand for God, and no matter what it costs, in the name of our Lord Jesus Christ. Before tamo tapos mga kaibigan, pwede ba nga